Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyungang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa actual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Dapat nga buwagin na ang Kongreso, napakalaki ng gastos ng mga taxpayers, puro hearing na lang ang nababalitaan na pangungurakot parang wala namang naitutulong sa bansang gastusin lang. Ang lakas ng tawa ko sa house design ni President Bongbong Marcos. Grabe naman, nakakainsulto di nang binigyan ng pera o cheque na worth 100k each family, kanya-kanyang papalit ng cheque sa bangko at kanya-kanyang bili ng gamit sa pagpapatayo ng bahay. Wow, ang ganda naman ng bahay na ibinigay ni BBM. Bahay ng aso, grabe no? Idol, dami kong tawa sa lahat ng vlog video mo. Nakakaawa na ang kababayan natin, ganyan ang kayang maibigay sa dami ninakaw at kinurap nila sa ating pera ng taong bayan. Ang lakiin ng utang ng Pilipinas para saan ba yun inilaan ninyo sa ayuda ngayong eleksyon? Hindi ayuda ang kailangan, programa ang mahalaga na makakatulong sa pangmatagalang pamumuhay ng pangkaraniwang mamamayan. Naku po, ano ba yan? Grabe naman yan, kawawang kawawa naman mga tao niyan. Pangako niya noon yung parang bliss type na building pabahay sa mahihirap. Nasaan na yun? Hindi yan bigay, may bayad yan sa mababang halaga lang. Yan ang pagkarinig ko. Pero si Tatay Digong namigay ng bahay sa Davao, walang bayad kahit piso. Isa lang nabigyan pong kuya ko sa Davao, kaya maraming salamat po Tatay Digong. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Yes. Alright, gusto niyo pong makita? Ay ito, papakita ko. Napakaganda pong pinamimigay na bahay ni Marcos Jr. Ayan, oh! Palakpakan natin si Marcos Jr. Ang gagandang bahay niya, Marcos Jr. Ayan, oh! Ayan, oh, gandang bahay, oh! Nako! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang bahay, oh. Namantakin mo, binaha ka, nasira ang bahay mo, tapos pupuntahan ka ni Marcos Jr., may dala-dala siyang mansyon. Ayan! Walang pakialam si Marcos Jr. kung hindi ka marunong magkarpintero o hindi ka marunong magpaku-paku dyan, wala siyang pakialam. Basta binigyan ka niya ng yero, plywood, tsaka 2x2, ayan, 2x2, tsaka yung pako, oh, bahala ka na sa buhay mo. Pero binigay daw po yung plano, may plano yan, oo. Gusto nyo makita yung plano? Maganda po yung plano niyan. Ito yung plano, oh. Pipintahan natin yung plano. Gusto nyo ba talaga makita yung plano para magawa yung mansyon? Ayaw nyo? Air condition pa po yan, oo. Split type. Palakpakan natin si Marcos Jr. sa kanyang temporary housing. Napakagandang bahay po ng pinamimigay ni Marcos Jr. Reno. Gusto po ninyo makita yung plano? Walang kasinungalingan. Gusto nyo? Gusto o ayaw? Gusto? O sige, parakpang muna tayo. Alright, Marcos Jr. Ikaw pa lang, ha? Sakalam ka talaga. Ikaw lang ang nakagawa niya, nakaisip na magbigay ng ganyan. Yero, plywood, tsaka 2x2, tsaka pako. Siyempre, nagiba yung mga bahay niyan. Na lumubog, nasira lahat ng mga gamit, di ba? Walang matitirhan yan. Natutulog yan sa mga covered court, sa mga eskwelahan. So sabi ni Marcos Jr., gagawa ako ng paraan, patawag niyo si Jovic, yung DLG. Patawag mo lahat ng mga magagaling kong mga advisor. Magtatanong ako sa kanila. Sabi nung isa, mahal na presidente, bili tayo pako. Pako, bili kayo pako. Yung isa, ano pang bibigay natin? Ako po, naisip ko 2x2. O, bili kayo 2x2. Ako po, sir, yero. O, bili kayo yero. O, sige. Ano ba? Sino? Si Jovic. Plywood, sir. Plywood para dun sa dingding. O, bili kayo plywood. Meron pa, wala na, sir. Wala nang kulang. Kompleto na po yan.
Okay na yan. Sige na, dali na natin. Magkano yung pondo? 10 bilyon. Okay, bigyan sa akin 10 bilyon. Naglabas siya ng 2 milyon. Yun. Ayan, ganyan. Yan po ang kinalabasan ng 10 bilyon. Hindi ko po pinagtatawanan yung mga kababayan natin, nakakaawa kasi sila. Mantakin mo, tatrato mo silang ganyan. Ano sila, mga aso? Di ba? Eto, papakita ko sa inyo yung walang kukurapang kumura pa isang bakulaw. Ipapakita ko. Ipapakita ko po sa inyo, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, mga kuya, ate. Umawak kayo, hawak. Papakita ko sa inyo yung plano, hawak. Ayan po ang plano. Ayan. Meron na po yan. Meron siyang terrace. Ayan. Okay, di ba? Kaya lang, yung mga kababayan natin, hindi sila makakapasok. Mantakin mo yan, binastos yung mga kababayan niya. Yung mga kababayan niya dukha, siyempre, anong magagawa niyan? Presidente yung kaharap niya. Sabi nung Ali, ito yung Ali, sabi niya, pinatawag pa to, natutulog siya. Walang yan, natutulog, ginising. Ayan yung Ali. Yung Ali, ginising po. Hindi po ninyo ako nakikita, ha? Okay. Nuno muna ako sa punso ngayon dahil yung mga nuno, di ba, hindi natin sila nakikita. Nakikita nila tayo. Ako naman, hindi nyo ako nakikita, hindi ko rin kayo nakikita. So, ganyan yan. So, dito po, yung Ali ginising, no? Sabi nila, bigyan na lang natin ng pangalan yung Ali. Si ano na lang ito? Ang pangalan nito, Lisa. Lisa na lang, Lisa. Kasi total, ang tingin ni Marcos Jr. dito, si Lisa. Hindi si Lisa yan. Okay. Alright, yan, ginising siya. Sabi, Lisa, bibigyan dito tayo ng pabahay. Sigurado ka, bibigyan tayo ng pabahay ni Marcos Jr. Pabahay. Tinawagan ako ng kapitan, pabahay daw. Okay. Sige, tinawag yung mga kapitbahay, tinawag yung mga kumpare. Tingnan po ninyo ako, nabigyan ako ng pabahay. Kayo hindi. Kasi po, ano lang yan, pili lang sila. Yung talagang mga nasira ang bahay. So, nagmayabang ngayon si Lisa. Tulungan na. Tingnan nyo ako. Yay! May pabayo kay Marcos Jr. Yay! Palakpakan! May pabayo ko. Ayan, nandun po sila sa paligid. Nanonood sila kay Ate Lisa. Pagdating niya po doon sa location, inahanap ni Lisa yung titulo. Sabi ni Lisa, mahal na presidente, sa yung titulo, yung pabahay mo. Nakaturo yung kamay ni Marcos Jr. doon sa baba, doon sa floor, doon sa sahig. Sabi niya, ayan ang pabahay ko, anong hinahanap mong titulo? Wala, stick, hindi na nirespeto yung kababayan niya, binastos pa! Sino ba naman ang hindi mag-iinit ang ulo nito, no? Tayo kasi, mainit ang ulo natin, tumatawa pa tayo! Mantakin mo yung pabahay ni Marcos Jr. Lego. Yung Lego na yero. Di ba? Meron pang plywood, meron pa. Siguro yung mga nakabalo na yun, ano yun? Palagay ko yung nakabalo na yung lube. Tinanong po ni Lisa, mahal na presidente, bakit may lubid dito? Pag nahirapan kang gumawa ng bahay na yan, yung Lego, hindi mo ma-figure out, hindi mo magawa. Yung lubid na yan, alam mo na kung anong gagawin mo. Yung lubid na yan, itali mo yung yero doon sa pundasyon. Ano yung pundasyon? Ano po yung pundasyon, mahal na Pangulo? Basta imagination mo na lang yung pundasyon na yun. Siyempre si Marcos Jr. po, marami pong imagination yan. Baka kala nyo nag-i-imagine si Marcos yan, ang nasa harapan niya, si Lisa. Tapos pinamimigay nila mga vertical housing. So ipagmamalaki ni Marcos Jr. sa mga anak niya. Alam nyo, mga anak, namigay ako ng housing ngayon.
Oo, ganda ng accomplishment ko. Ito, may video po yan. May video yan. Akala nyo wala. Akalain nyo lang walang video yan, pero may video yan. Ayan, oh. Panoorin natin. Oh, ayan. Teka lang. Oh, ayan, oh, si Marcos Jr. Akala nyo, guni-gunin nyo lang yun, eh, no? Akala ko Photoshop lang. Hindi pala Photoshop. Ang inayupak. Totoo pala to. Oh, tingnan mo. Ayun, oh. Oh, Marcos Jr. na Marcos Jr. ang dating ano, oh. Anong tingin mo sa mga kababayan mo? Mga aso, mga pusa, ano ka ba? O, di ba, kumuha sila ng mga limang tao yan, binilang ko yan, 5, o, nakaisa siya. Tapos may nagpipicture, may nagbibidyo. Ang ganda yan, o, di ba, pangalawa yan, o, di ba? Siyempre, ano yan eh, mahiya ka naman, o, di ba? Palakpakan! Pamalakpak kayo, pati na, si Marcos Jr. na palakpak. Yan, okay. O, pangatlo. Walang ya, vertical na horizontal pa. Ay, vertical housing na may horizontal na, oh. Congratulations, Marcos Jr. sa inyong pinagkaloob na housing, temporary shelter sa iyong mga kababayan. Wala pang bagyo, yung temporary shelter, nakadapa na. Wala, proud na proud po. Talaga seremonyas, ha? Merong seremonyas ang pagbibigay ng yero ni Marcos Jr. Wala, stick ng Marcos Jr. na to. Proud na proud pa. Ayan, oh, pang-5 po yan, pang-5. Binilang ba ninyo? Binilang nyo, pang-5 yan. O, diba, sabi ni Lolo, ba't binigay mo sa akin naman to, sir? Haanin ko to, ang dami ang pakalat-kalat dyan. Yung mga nagtanggalang mga yero, mga kahoy. Mas malalaki pa dito yung mga yero, pupulutin ko lang sa tabi ng ilog. Baka pinulot nga lang to sa tabi ng ilog, eh, no? O, tapos na, palakpakan na. Putang na, palakpakan. Palakpakan kay Marcos Jr. namigay ng horizontal. Ayan, si Pangulong Duterte naman. Yan. Oh, si Pangulong Duterte, yan, oh. Oh, yan, oh. Oh, di ba? Oh. Ito po ay sa Marawi. Marawi yan, Marawi. Mantakin mo kung ngayon nangyari yung Marawi. Alam mo kung ano ibibigay ni Marcos Jr. Pala. Gagawin niya, gumawa kayo ng kuweba. Gumawa kayo ng kuweba sa ilalim ng lupa, doon kayo tumira. Buti ka. Baka sasaya po kayo, natatawa ko sa tawa ko, eh. Di mo ba, sasabihin ni Marcos Jr., oh, ito pala, ubukay kayo dyan, gumawa kayo kuweba para pag dumating ang malaking baha, wala na akong problema. Kasi, antimano, nakalibing na kayo. Wala na search and rescue, wala na. Ito po ang Pangulong Duterte. Temporary housing po yan sa Marawi. Ayan. Nakikita po ninyo? Ayan, oh. Wala, stick. Temporary lang yan, ha? Temporary. Hindi po yan permanent. Temporary. Ay. Yan po ang temporary shelter ng Pangulong Duterte. Kay Marcos Jr., pag ganyan ang pinamigay niya, siguro, ano na yun? More than permanent. Ay. Si ano po yan, si Mocha. Ayan, oh. O, di ba? Oh. Naku po. Ayan, oh. Temporary, ganyang kaganda. Pangulong Presidente, wala kang kwenta. Isa kang walang kwenta, Presidente. Bakit ganyan ang binigay mong temporary shelter? Ikaw ba si Ikaw ba si yung nanguhula? Pinahiya mo si Marcos Jr. ngayon. Hindi, Pangulong Digong. Ano ka, dapat hindi mo pinahiya si Marcos. Ano ba yan, President Duterte?
Bakit napakaganda ng mga temporary shelter mo? Hindi ka ba nahiya sa amin? Ay, hindi ka ba nakokonsensya sa ginawa mong yan? Pinahiya mo si Marcos Jr. Wala, stick naman talaga yun. Pagkakaiba ng dalawang ito eh. Talagang langit tsaka impyerno ang pagkakaiba nila. Ayan. Ayan si Marcos Jr. Proud na proud pa siya. Namigay ng yero, plywood, tsaka 2x2. Anong gagawin dyan? Alam mo kung anong gagawin nila dyan? Ibebenta nila yan ng 100 piso. Ibebenta nila yan, tapos pagkabenta nila dyan, sabay mura. At sasabihin nila, putang ina, binigyan kami yero tsaka plywood. Temporary shelter pa. Ang tawag doon, temporary, ayan o. Ito po yung plano. Ito yung plano ng temporary shelter. Yan. Tapos, meron pong dalawang maliit na upuan. Alam niyo, hindi po ako nagagalak o natutuwa sa ginawa ni Marcos Jr. Ako po ay natatawa. Hindi po ako natutuwa para sa mga kababayan natin. Alam niyo po bakit ako tumatawa? Kasi nakakatawa. Galing ng mga advisor ni Marcos Jr. Anyway, pabayaan na po natin si Marcos Jr. dyan. O sir, keep up the good work ha. Huwag po ninyong pababayaan ang inyong psychological effect. Kasi ang nangyayari po dyan, gumagaling po kayo bilang isang presidente. Mabuhay po kayo! Mabuhay kayo! Marcos Jr., sana mabuhay ka pa ng 2,000 taon! Ay, naku po, ito naman po ngayon. Alam niyo po, naisahan. Naisahan ni Madam Inday Sara. Ito mga young guns, tingnan mo mga pagmumukha nila. Ayan, alastiko. Ano ba yan? Ayan. Yan. Ay, yung isa, anong ginagawa niya sa daliri niya? Anong ginagawa sa daliri ng isang inayupak? Ayan, tignan niyo sila, di ba? Ano masasabi niyo sa dalawang yan, naisahan eh. Naisahan po. Oo, naisahan. Yan. Naisahan po ni Madam Inday Sara ang dalawang young guns na ito. Ito, wag na natin patagalin. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na Hindi po naintindihan ni J. Kong Gun yung salitang mutual respect. Pareho pong nagdesisyon na maghiwalay na sila. Hindi nag-resign nga hindi nga natanggal Walang yan naman yan, Ang kulit! Ulitin natin. kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So, sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pin-re-terminate na lang po namin yung kontrata po. So, dito, paano po naisahan? Ang buong akala ng mga Quadcom, ang kaharap nila is spokesperson ni Madam Inday Sara.
Ang buong akala po ng mga Quadcom ay makakakuha sila sa taong ito ng impormasyon kasi spokesperson. Hindi pila nila alam, wala nang connection ito sa Madam Inday Sara. So ibig sabihin ng taong to, wala nang saysay para sa kanila, hindi na konektado yan. Ba't nandyan pa yan? Matalino din tong si Madam Inday Sara, no? Anong spokesperson? Hindi ko na spokesperson yan. Mutually separated ba yun? Divorce, ang tawag yan, divorce. Alright. Po kayo nagpaalam? Sa ating Vice President po. Naging mutual po ba yung desisyon na ito? O Ang kulit! Oy, J. Congon, sinabi na nga mutual eh. Tatanong mo pa kung naging mutual? Ay. Or I would like to think so, Your Honor, to be honest. Kasi ako Ulitin natin para po maintindihan natin lahat. Part. Halimbawa, ang inappropriate pala natin sa OVP is 194 million para sa professional services, pero ang nagamit lang pala nila is 62 million. Yung mga ganun po ba, Mr. Chair, utilization, liquidation, kailangan po talaga nating tutukan yon at tignan. At Mr. Chair, para po doon sa deficiencies na ibig sabihin, sino yung mga opportunity to propound questions to our resource persons? Okay. The next interpellator is Congresswoman Luistro. Mr. Chair. Yes, Manifestation, Congressman Mr. Chair. Mr. Chair, just a quick question lang, Mr. Chair, kay Attorney Powa. Gusto lang po namin maklarify. Attorney Powa, ang ginamit niyo pong term kanina is you were pre-terminated, tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So, sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pin-re-terminate na lang po namin yung kontrata po. Kanino po kayo nagpaalam? Sa ating Vice President po. Naging mutual po ba yung desisyon na ito? Or I would like to think so, Your Honor, to be honest. Kasi ako naman, very forthright ako. Nagsabi ako ng difficulties that I'm encountering. Medically, I'm affected. But also, beyond that, it's really hindi ko ma-fulfill yung trabaho ko. Hindi ako makapagpa-interview. Hindi dahil sa ayaw ko. Pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings, I would rather answer questions here rather than in the media, especially if it's a comment by a member of the committee. I think it would be inappropriate for me to comment through the media. So sa totoo lang po, nahirapan din po talaga ako and I expressed that difficulty to the principal. At I'd like to think that she really understood naman po at that's why nag-agree kami to pre-terminate. So I sent in my notice to pre-terminate the contract and wala naman pong naging problema. bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuutos sa inyo na... Hindi naman po, Mr. Chair, sorry. Hindi naman po. It's really, try ko pong i-explain. No? It's for example, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, kunwari nagkomentong isang kagalang-galang na kongresista tungkol sa proceedings dito, or pagtanungin ako tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito, I don't think, out of due respect to the members of this committee, I don't think it would be proper for me to answer through the media
tapos magkakaharap tayo dito, tapos either ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. I would rather answer the questions here as a resource person, and I don't know if it's something that the committee would appreciate where I'm coming from, but sa totoo lang po, nahirapan ako magpa-interview. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi ako nagpa-interview since nagsimula po yung itong committee na to. Hindi po ako lumabas sa kahit anong interview. No? That was my difficulty personally. One more question, Mr. Chair. May mga inutos po ba sa inyo na nahihirapan kayo sundin kaya kayo nag-resign? Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But lately, talaga pong personally, I don't know, it's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during the committee hearing. Pero kung alam nyo naman po, minsan ang media, minsan tatanungin tayo, ano ang nangyari? Kung kunyari, hindi pa naman napag-uusapan sa committee, ayaw ko sanang pangunahan din po ang ating kagalang-galang na committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Walang nahita, walang nakatas kay Congressman Ochoa ba to? Matalino. Hindi na pala siya spokesperson. So ibig sabihin, sa lahat po silang magkakaharap-harap dyan, wala nang koneksyon ang vice presidente sa mga yan. Anyway, mga kareaksyon, so dadako naman po tayo kay Yorme Isko Moreno. Binutata, pinahiya at anong tawag doon? Binulgar si Chihuahua tsaka si Abante. Pakinggan po natin. Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun. Ito Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Ngayon, nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan dyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi, totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Baka kala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapangaralan ko. Bakit? Mga kinakapatid ko yun eh. Sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo. Then I betrayed them. Pero inarba ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimik ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Now, my question is, nang binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, huwag lang sa akin, anong kasalanan ko? Grabe, di ba? Why? Grabe. O ngayon, tapos sabihin niyo, magbingi-bingihan ako sa taong bayan. E baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Ngayon, magpapakawa sila. May pakakap-pakap pa. Totoo, naakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. Hindi, totoo. Ako naman, ano lang eh, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo.
Kung duro-duruin ka, para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon magsisinungaling? Betray? Who were betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi niyo ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong mananay. Real talk lang. Kaya huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. No? Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ang ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko tatalunin sila eh. Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-J.O. ngayon, 5-5. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala namang masama siguro eh. Baka gusto nilang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Yeah? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ka ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Bakit lumaki pa yung budget? Bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa ospital? Yung isang nanay, nag-viral a few months ago. So dito po mga ka-reaction, si Yorme Isko Moreno, yung palang si Chihuahua, tsaka si Abante, ako po, mga bastos pala. Grabe po yan mga bastos pala sila. Binastos si Yorme natin. Di ba? Siguro napakalupit po kung si Madam Inday Sara, Presidente, Vice Presidente, si Yorme, no? Di ba? Huwag lang madedemonyo si Yorme. Baka pag nademonyo si Yorme, maging iba siya, no? Titirahin niya si Sara, huwag naman. Di ba? Alupit po yata ng bansa natin, ano? Sara Duterte tsaka Isko Moreno, no? Alupit po, no? Si Isko po, hindi po yan nagnanakaw. Kaya lang, huwag mong pakikialaman yung mga donation sa campaign donation dahil hindi naman galing sa gobyerno yun. Yun ang tinitira sa kanya. Binulsa daw niya yung ibang mga donation sa campaign. Wala naman tayong pakalam doon. Basta importante, yung pera ng bayan hindi bubulsa. Di ba ba? Baka sabihin ninyo, corrupt din yan. Binulsa niya yung pera ng mga donation sa kampanya. Sa kanya yun, binigay sa kanya, hindi sa'yo. Di wala na may bubus kayo, Yorme. Alright, po ninyong kalimutang mag-subscribe. Importante pong mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video para sumabog at mag-trending tayo. Mag-trending tayo sa mga dilawan, pinklawan, loyalista para marinig nila ang ating mga tinig at malay nyo, magbago ang kanilang pananaw dito sa gobyernong ito.
Pag ang gobyerno ay gumagawa ng tama, dyan po ating papalakpakan yan. Pag sila ay gumagawa ng mali, tayo po ay hindi. Ha? Ano ba yung sinabi ko? Ba't ganun? Syukran.